First day ng bagong buhay. Nakikita niyo yan guys, yung cage niya. Pasensya na lang ako nag-upload. Wala na siya dyan. Si Begel na lang yan dyan. Pinagtatanggal ko na yung yung mga gamit niya kasi it reminds me, diba? Pero hindi naman masamang ma-remind yung alaga mo. Pero sabi nga nila doon sa napanood ko kagabi, kailangan lang natin let go. Hanggang pa may dalawang cage doon, pero bibigay ko na kay Alvin yan kasi may mga kasi akong kapatid ko. Ay morning, nasa Rainbow Bridge na si Gaga. Bigyan kita ng pagkain niya. Ang dami ko pa naman pinagpipili mga pagkain niya. New life, sabi nila. Pasensya na kayo guys, namumugtog pa yung mata ko. Medyo na, siyempre kailangan mong tanggapin, sabi nila. May napanood kasi ako sa YouTube kahapon. Pag namamatay daw yung mga pets natin, of course kailangan na mag-grief tayo para yun silang tao na nasama natin sa buhay. Imagine nyo naman yung almost magpi 15 years, 14 years and 6 months ko siyang kasama. Birthday sana siya ngayong June 23, ika 15 years. Ayun yung mga gamit niya guys, ayan. Ito yung inihigaan niya. Diyan siya nahihiga paggabi, kasama ko siya dyan, tapos yun siya ang pagpasya dyan. Yan, itutuloy ko. Tapos ito, dito namin nilagay yung mga kumot sa pinya. Diyan siya. Ako, lambi na ba? Lambi na ba ako? Yan ako nagsasampay dati ng mga kumot, mga gamit niya. Yun nga, itutuloy ko lang yung istorya ko. Nasa napanood ko kahapon dito sa YouTube guys, sabi, natural na mag-grief tayo pag nawala yung ating mga pets. Pero dito sa napanood ko, sinasabi niya na kailangan nating i-let go kasi pag hindi natin i-let go, may hirapan daw sila umakit dun sa tinatawag nila na Rainbow Bridge. Yung Rainbow Bridge, yung parang sa atin, parang heaven. Sandali, magugas lang kong kamay. Parang heaven sa atin. Kasi may isip daw ng beloved pet natin na nalulungkot ka, ganun. So, matatagalan yung kanilang pag-akyat. Pero, dapat daw natin i-accept kasi para maka-akyat na sila sa heaven. Nakikita nyo dun guys, nandun siya. So, ito yung umaga. So, akin, in-let go ko na rin. Pero, syempre, slowly. Kasi kung iisipin mo yung 15 years, matagal yung 15 years, diba? Masakit na mawalan ka ng pet ng 15 years mong inalagaan. Pero kailangan ko siyang i-let go para maka-active na siya sa Rainbow Bridge na sinasabi nila. So yun, at least naging masaya ako kahapon. Malungkot sa pagkawala niya, pero masaya na yun, hindi na siya nahihirapan kasi matanda na siya. Actually hindi naman siya nahihirapan, yung lang niya, yung uncontrol poops niya na ilang decade o ilang years na yung sinasuffer. So ayan, makikita nyo kids, bumibili dito na lang ako. Bumibili ako ng kanyang pet wipes, diaper, kasi everyday niya yung ginagamit. Tapos yung pet wipes, pinupunasan ko yung kanyang pet kasi ayaw ko nang mag-amoy poops siya.
So ilang years din niya yun na pinagdaanan. Yung ano ba, yun ang sabi sa akin ng doktor kahapon. So nung dinala ko siya doon sa vet, itinakbo ko siya doon sa vet kasi nanghihina na siya, yung natutumba na siya ganyan. Talagang nanghihina siya pero pinipilit pa rin niya lumaban. Tapos nakasakay siya doon sa cage, nakaganyan siya, uupo siya, mamaya babagsak na naman din siya. So sabi ko dalhin ko na ito, pero nung dinala ko siya sa vet, wala naman akong balak i-confine siya kasi na phobia na kami dun sa ganun na magdadala kami ng pet sa vet tapos iiwanan namin, kunyari na confine tapos bigla na lang mamamatay dun na hindi mo kasama yung pet mo. Andyan siya sa gilid, day. Andyan, nakita ko pa. Nagbablog ako eh. Tinan mo to si Inday, ano, isasama ko ito sa vlog ko. Joke lang. Hindi yun, naghahanap kasi siya ng aso. So ano na ba ako, nawala na tuloy ako sa story ako. So yun, nung dinala ko siya, mahirap kasi na nangyari sa amin dati na nagdadala kami ng mga pets sa vet. Pagkatapos iwanan mo doon, syempre nako-confine, inobserbahan nila, tapos biglang mamamatay doon, tapos ikaw umuwi ka na. So masakit yun daw sa mga pets natin na hindi nila ma-feel na nandun ka. Syempre nasa ospital sila, iniisip nila asan ka na, gano'n, nag-aalala sila, parang gano'n ba. At least kaya kung sinabing masaya ako, malungkot ako syempre kasi nawala na yung 15 years na alaga ko. Malungkot ako syempre kasi wala na siya, pero I mean sinamahan ko siya hanggang sa kahuli-hulihang oras ng paghinga niya. Nung pagdating namin doon, wala pa kami mga 1 hour. Chinek na siya ng doktor. Kinukuhanan siya ng dugo. Pero yung blood test ba, kinukuhanan siya. Pero sabi ng doktor, hindi nila makuhanan kasi walang nagpa-flow sa blood niya. Ibig sabihin yung blood niya hindi na nagpa-flow. Ganun ba? Siguro dahil sobrang dehydrated siya. Sobrang yung sa sakit niya na naramdaman niya na umitim kasi yung kanyang poops, parang yung ng pusit ba. Pasensya na kayo guys, medyo naloloading ako minsan kasi iniisip ko yung mga sasabihin ko. Medyo yung poops niya parang kulay yung ng pusit, yung tinta ng pusit, parang ganon. So 2 araw yun nangyari hanggang sa yun na ngayon kahapon. So yun na nga, mabalik na ako doon. Nung kinukuhanan siya ng dugo, hindi siya makuhanan ng sample. Maliit lang yung sample na nakuha sa kanya. Imbis na ewan ko kung ilang dapat may certain kasi dapat yung sample na kukunin sa kanya. So hindi makuha. So sabi ng doktor, hindi na ako nagpo-flow yung ng blood niya, ma'am. Hindi, pinabayaan na lang. Nakakuha lang yata ng konti yung doktor. Tapos na test nila. So nakita nila CBC ata yun. Masyado na mababa yung mga, hindi na normal yung mga test. Yung sa test niya hindi na normal, ibig sabihin yung infection kumalat na doon sa katawan niya, so kaya siya naging ganun. Tapos possible, sabi ng doktor, kidney and liver failure kasi nga matanda na siya. So yun, tinanong ko si doc, sabi ko, doc, pagka ganyan mga kaso, anong posibilidad niyan? Sabi niya within 24 hours so yan, pwede ko yan mamatay, ma'am, sabi niya. So yun na, naisip ko, nilagyan siya ng dextrose. Iniisip ko, habang inintay namin yung result ng blood test niya, pag natapos na yung blood test niya, so yung pwede na namin siyang iwi kahit na pa naka-dextrose siya. So dito na lang siya sa bahay, gano'n, pababayaan lang muna namin na naka-dextrose siya. Pagkatapos iyon, nung hindi pa lumalabas yung result, nandun kami sa table, ganyan, nag-uusap-usap kami ng doktor. Mamaya-maya humihina na yung breathing niya, kahit nung nandito siya sa bahay, mahina na yung breathing niya. Pero alam ko, naintindihan pa rin niya ako. Lang ako, at least bago nangyari yun, nakausap ko pa siya. Yung kagabi, isang gabi, nakausap ko siya mahabang oras. Siguro pinaparamdam din niya sa akin na medyo malapit na siya. May nararamdaman na siya, naiiwanan na niya ako, parang gano'n. So yun, sabi nung doktor sa akin, ma'am, mahina na yung kanyang breathing, yung oxygen level bumababa na. Nakaganyan lang ako dun sa table nung bed. Kaming dalawa ng doktor, hinahawakan ko siya, hinahaplos-haplos kasi para ma-feel niya na nandun ako, nakikita niya ako, naririnig niya ako, kahit na pa unconscious na siguro yun, pero nakikita ko siya, nakadilat yung mata niya. Mamaya-maya huminga lang siya ng malalim guys, yung
isa, ganon. Yung pangalawa, yung pangatlo niya, hindi na siya nakabalik. Nag-stop na yung heart niya, nag-stop na lahat, so wala na. Ang ano ko lang nun, yung nakita ko talaga yung last breath niya, na which is siguro para sa kanya, na ano niya na at least nandun ako nung panahon na nalagutan siya ng hininga, di ba? Yung parang sa atin, ba, pag mga tao, di ba? Na pag namatay, hawak-hawak pa yung kamay mo, ganun. Tapos yung last breath ng tao, ikaw yung ano niya, at least kasama niya ako dun sa last breath niya, na nararamdaman niya na nandoon ako, na hindi ko siya iniwan, hindi ko talaga siya iiwan. Ang yun lang ang nakaka-touch guys, kasi bago pa yan siya nagkaganyan, so kinakausap ko na siya nung previous day. Sabi ko sa kanya, sabi ko, kung may nararamdaman ka, paano mo sa akin sa panaginip, pinagbilinan ko na siya ba. Tapos ayoko makikita na yung pagmamamatay ka, may masamang mangyayari sa'yo, yung mahihirapan ka. Sabi ko kasi parang hindi ko kaya. Hindi ko kasi kaya yung ganun guys. Diba syempre kahit sa inyo, makita nyo ba naman yung alagaan, yung kung tao yun na nahihirapan, di ba parang naawa ka na parang gusto mo nalang ipikit yung mata mo, tayo makita yung paghihirap na. So yun, at least natupad yun, na hindi talaga niya pinakita sa akin na nahirapan siya. Kasi nakahiga lang siya ganyan, relax na nakadextro siya. Huminga lang siya ganun. Namaya wala na, hindi katulad ng isang pusa namin dati, si Mocha. Hindi ko talaga kaya nung kami ng biboy dito na nandyan siya sa kwarto, tapos naghihingalo siya, yung sumisigaw siya sa sakit, tapos bumabalik-baliktad siya dun sa loob ng cage niya, yung parang siguro in pain siya ba, in pain siya na malalagutan siya ng hininga. Hindi ko talaga kinaya. Sabi ko nun kay Biboy, ikaw na. Tinalikuran ko, tapos lungkot na lungkot ako. Syempre guys, makita nyo ba naman yung animals ninyo na ganun na hirap, hindi ba parang ang sakit tignan. Pero si Gaga, hindi niya pinakita yung pinakita talaga yan, na kalmado lang siya. Siguro sabi niya, eto na yung hinihiling mo, na ayaw mo makita na nahihirapan ako. At least para sa akin lang guys, sabi ko nga dati, mas gugustuhin ko pa na yung pag may alaga akong pet, yung mauna silang mamatay. At least nandito ako na nakikita ko sila, kesa naman yung ako yung mauna mamatay na wala na mag-aalaga sa kanila. Grabe kasi yung ano ko dyan guys, yung pag-aalaga ko. Alam niyo bang ano yan, parang na yung anak, parang tao siya. Kasi imagine yung 14 years, almost 14 years and 6 months, kasi mag-birthday sana siya ngayon June 23, ka 15 years niya. So itrinato kayo na parang bata. Naglalaba ako ng bed niya, yung mga bed cover ba nakalagay dun sa sa cat bed, kasi uncontrolled na nga yung poops niya. Kasi nga siya ay ilang taon na, 92 na yata. Ako i-convert mo yung 14 years and 6 months into 7, parang something 90 plus, 98 years old na siya, na kung tao pa yun parang 90 plus ang edad. Siyempre matanda na. So yun, uncontrolled na yung poops niya, ganyan. Tiniis ko yun kasi siyempre mahal na mahal mo, alaga mo. Parang tao, parang ka na rin nag-alaga ng tao na 14 years old. Diba masakit siyempre mawalan. Pero dahil nga doon sa napanood ko na kailangan mong i-release, kailangan mong i-accept, kasi para maka-get siya sa Rainbow Bridge. So kailangan ko nang gawin. Ngayon, itong first day ko guys, na hindi ko alam kung anong una kong gagawin, di ba? Kasi nasanay ka na sa routine na pagising mo sa umaga, siya kaagad, asikasuhin mo siya, maglalaba ka, yung gano'n ba? Ngayon, wala. Nag-iisip lang ako kung anong gagawin ko. Siguro, time na para baguhin ko din yung buhay ko, yung lifestyle ko. Siguro maganda in the morning na ganito. Mag-walking kami ng mama ko, di ba? Para ma-relax, na ano naman, mabaling sa ibang ano naman yung attention mo. So talagang lahat tayo guys ay dumadaan sa grief, di ba? Kaya hayop pa yan, animals yan, tao yan, di ba? Ganun din. So yun guys, ano lang ako, grateful pa rin kasi hindi ko nakita na nalagutan ng hininga yung alaga ko, na naghirap siya, kasi very smooth yung kanyang pagpanaw, yung kanyang pagkamatay, smooth, na hindi siya talaga totally nahirapan. Tapos yun nga, sinasabi ko sa kanya guys, before that day, yung parang nafe-feel ko na kasi nafe-feel ko na something wrong. Sabi, kapag may nararamdaman ka, ipakita mo sa akin sa dream, para
alam ko yung, yun nga, pagka dadating na yung point na mawawala ka na, wag mo ipapakita sa akin na nahihirapan ka, ganon, natupad din yun. Tapos sabi ko sa kanya, babantayan mo ko palagi, babantayan mo kami ng family ko ba, nandyan ka lang na nakatingin, nakabantay sa amin. Tapos someday magkikita tayo sa Rainbow Bridge, kasi sabi nila guys, napapanood ko kasi yan dito sa YouTube, meron, kung tayo daw meron daw langit, di ba, sila daw yung mga pets daw meron daw yan Rainbow Bridge. So yung Rainbow Bridge na yun, dun daw umaakit yung kaluluwa ng mga pets. Tapos dun daw makikita mo green grass, pagkatapos nawawala na daw yung mga sakit nila. So magkikita-kita daw doon yung mga pets, masaya daw sila, ganun. Tapos nakikita daw nila tayo dito sa earth. Ibig sabihin ay ayun yung amo ko, ganito ginagawa niya. So nakikita daw nila yan tayo, pero nag-iintay lang daw sila doon. So nakamasid lang daw sila sa atin kung kailan din tayo, yung oras na natin. Tapos pag oras na daw natin, susunduin daw tayo ng mga pets natin. Kasi may napanood ako dito sa YouTube guys na yung lalaki namatay siya. Namatay siya, parang ilang 10 minutes lang ata siya namatay. Nire-revive ata siya sa hospital. Nung namatay siya, kunento niya sa doktor ko ano yung nakita niya. Nakita daw niya, may pinuntahan daw siyang isang lugar na maraming flowers, green grass. Tapos sinalubong daw siya ng aso niya. So, inahalik-halikan daw siya ng aso niya, ganyan. Tapos mamaya-maya daw may nagsalita daw ng boses ng lalaki. Sabi daw ganun, kailangan mo munang bumaba kasi hindi mo pa oras. Nagising na siya, yung pala yung nire-revive pala siya. So yun, kahapon, speaking of revive, tinanong ako ni doktor, yun nga, nung nawala na siya, si Gaga, sabi niya, ma'am, i-revive ko pa ba siya? Siyempre, kahit naman sino sa atin, siyempre gusto nating i-revive yung alaga natin. Pero sa nakikita ko, kasing sitwasyon niya guys, na yung nipis-nipis yung katawan niya, ang payat-payat niya, di ba? Siyempre mahirap yung i-revive, ganun-ganun ka pa, di ba? Hindi hindi yung kung may babayaran kang, importante ma-save mo yung buhay ng alaga mo. So kung i-revive, sa tingin ko hindi na niya kakayanin kasi ang liit-liit ng katawan niya, na parang ganito lang kasi laki lang ng braso, pumayat kasi siya. Tsaka isa pa, matanda na siya. Tsaka siyempre kailangan mo na rin siyang i-let go kasi kawawa naman siya. Siyempre gusto na rin niya magpahinga. At least sinamahan niya ako ng 14 years and 6 months sa buhay ko nung nandito ako sa Pilipinas. Diba? Nakakalungkot pero kailangan natin tanggapin. So ngayon, dalawa na lang alaga namin. Parehas na aso, wala na kaming pusa. Hindi na rin ako mag-aalaga ng pusa. Pero of course, hindi na ako mag-aalaga ng pusa guys kasi pag ako sobra ako mapagmahal sa alaga ko. Treat ko as just like a baby. So sabi ng kapatid ko, hindi mo na kaya ate kasi matanda ka na, 55 years old ka na, tapos alagaan mo naman ngayon yung sarili mo. Pero syempre guys, may time para mag-heal, para mag-move on, para matapos yung ng grief, yung pag-grief mo, yung pagluluksa, parang gano'n. Syempre maraming mababago sa buhay mo, yung mga usual na ginagawa mong routine nababago na. So ngayon yung oras ko sa sarili ko na lang, di ba? I mean, pagising mo sa umaga, sarili mo na yung asikasuhin mo, yung mga para sa iyo. Kasi nandun na siya sa Rainbow Bridge. Yan ang sinasabi kong Rainbow Bridge guys. Doon sa napanood ko kagabi, kailangan daw natin i-let go. Kasi pag hindi natin sila i-let go, although syempre nalulungkot tayo, nag-grieve tayo, naiiyak ka pag naalala mo. Pero kailangan mong tanggapin kasi pag hindi mo tinanggap, mahirapan daw din silang umakyat sa doon sa Rainbow Bridge. So yun na nangyari. So silipin ulit, pasensya na kayong dami naming sampay, maulan kasi. Ayun na siya, natatanaw ko siya dito from here. Tinanong ako ng doktor kahapon, sabi niya, ma'am, meron na ho tayong libingan ng mga pet dito sa Cagayan de Oro. Kung gusto niyo siyang ipakremate, sabi niya naman. Tapos para ipalibing, sabi niya na pwede ninyong dalaw-dalawin, sabi niya ganun. Hindi na rin ako pumayag kasi mas gusto kong andyan na lang siya. Kasi pag cremate siya guys, hindi mo na makikita yung katawan niya, di ba? I mean, susunugin na siya. At least nung inuwi ko siya, buong buo siya. Tapos dyan na lang namin yung libing. So yun, bagong buhay para sa akin.
Ito yung cage niya. Oh. Tinitingnan ko lang na yung cage niya guys. Binili ko yan. Bala ko pa naman siya ibilihan ng cage na bago. Yan ang dinala ko kahapon sa vet. Kasi nga para komportable siya. Kasi ano na siya eh yung yung status niya kahapon yung parang wala na siguro siya sa sarili. Ganun may masakit sa kanya. Para komportable siya, malinis naman yan. So yan dinala namin kahapon. Diyan namin siya sinakay. Tapos kinuha siya dyan, nilagay siya dun sa table ng ng doktor. Yan, bagong buhay na. Kaya yun guys, nakakasad. Kasi February 8, ayun na pala yung pinakamalungkot kasi magpapaalam na siya. Pero alam niyo guys, bago nangyari yung kahapon, napanaginipan ko pa, naginip pa ako na sa dream ko, sabi daw ni Reggie, ate wala na si si Gaga, na wala daw. Sa panaginip ko, sama-sama ng loob ko, sabi ko, bakit nawala? Ay, nakatakas. Hinanap na daw nila dito sa buong lugar, hindi daw nila nakita. So doon sa panaginip ko guys, ang sakit-sakit ng dibdib ko, siguro yung sign na yun na nagpaparamdam na siya na may something na mangyayari sa kanya. At saka yung gabi na yon, yung kagabi, yung araw na yung the next day na dadalhin siya sa ospital, kasama ko kasi yun sa kwarto guys, meron siyang parang bed doon na sabi nga ni Biboy para daw bahay ng kalapate. So doon siya nag-i-sleep, bigla siyang sumampa sa kama ko, tumalon siya, siguro mga 2 AM in the morning, tumalon siya, tapos nakatingin lang siya ganun sa akin. So sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit? May masakit baka ako sa'yo? Maaga pa ako. Binuhat ko siya, binalik ko siya doon sa higaan niya, tapos nilagyan ko siya ng kumot. Siguro yung sign na nagpapaalam na siya ba na sabi niya, malapit na yung oras ko, ganun, alagaan mo yung sarili mo, siguro ganun, siguro yung sinasabi niya sa akin. Grabe, pero malungkot pa rin ako guys, pero syempre kailangan kong tanggapin. Na tinan niyo may pusa doon, no? May pusa doon sa ilalim ng kapitbahay. Sandali mo na yung bibigyan kita ng pagkain mo. Alam niyo guys, binilhan ko pa yan ng pagkain 2 days ago. Kinumpleto ko pag lumalabas kami ng mama ko, bumibili na ako ng pagkain niya, milk, diaper, wet wipes kasi nga nagda-diaper, para bang may alaga kang maliit na anak. So every now and then na lumalabas ako ganun, bumibili talaga ako ng mga kailangan niya. Tapos hindi yung diaper hindi niya nagamit, 1 piraso lang yung nagamit niya, binigay ko na kay Kelly kasi doon sa aso namin na Pomeranian, siya na lang gagamit. Tapos may 2 lata akong pagkain niya, 3 lata actually, pinabaon ko yung 1 lata sa kanya. Binigyan ko siya ng rosary, ng pet wipes, yung diaper, I mean yung mga certain na kailangan niya, kumot, kasi mahilig yan siya magkumot ba. Ipinabaon ko sa kanyang libingan yung mga gustong gusto niya. Gatas nga, hindi ko siya nalagyan kasi gusto niya yung gatas. Nasasad ako, naiisip ko ilaga ko, pero kailangan ko na talagang tanggapin. Ayan. So yan yung pinaglagay niya sa kanya kahapon. Yan si Reggie po, yun nasa likod ko, yan ang nag-assist sa akin kahapon. So yan, bibigyan ko muna ng pagkain yung Memin guys, kasi sayang din yung pagkain. Ayun na, farewell, Gaga ko, fly high, Gaga ko. At least dito makikita kita araw-araw, hindi man kita pre-cremate. Kung nagkataon nga sana na Sunday, ngayon Sunday guys, kahapon kasi siya namatay. Kung ngayon, di ba, pwede ko siyang dalhin sa simbahan kasi gusto ko siyang pabasbasan. Kasi katulad ni Mingo dati nung namatay, nadala ko pa sa simbahan yung abo niya kasi pinablesan ko dun sa napablesan ko dun sa pare. Yun sana ang gusto kong gawin sa kanya. Dati meron kaming yung yung bendita, hindi ko tuloy siya na benditahan, sa bahala na. Ang God, at least may kasama siyang rosary. Yan na, fly high, Gaga ko. Yan, at least makikita kita dito, natatanaw kita dito palagi. Alam ko kung nasan yung katawan niya. So thank you guys, pasensya na kayo kung bihira ako nakakapag-upload dito. Ang nai-upload ko lang dito puro mga short videos, yung mga videos ng mga pets, yung mga quotes, ganyan. So ngayon susubukan natin mag-vlog ulit, bumalik tayo sa pag-vlog at nang ma-share naman natin sa public, sa madla yung ating life ngayon. Siguro sisimulan ko mag-vlog para ipakita ulit kung ano na yung bagong buhay
bagong routine ko na gagawin. So thank you guys, thank you everyone. See you sa aking second sa susunod na vlog. Happy Sunday po.